Nagsimula talaga ako magbike dahil gusto ko lang naman talagang gumala. Hindi din naman ako into competitive cycling, pero minsan sumasali din naman ako ng mga gravel races dahil gusto ko lang naman yung lugar at gusto ko magkaroon ng mga bagong kakilala. Pero ang pinaka gusto ko talagang gawin ay mag-document ng mga long ride. From Laguna to LU, to Ilocos, Laguna to Baguio, Laguna to Highest Point, ilan lang yan sa mga nagawa ko ng long ride. And madalas puro one shot pa. Flex pakinggan, di ba? Pero ang totoo niyan, ang reason kung bakit mas gusto ko ng one shot is dahil takot ako. Takot ako kapag hindi ko alam kung saan ako pwedeng matulog. Takot ako kapag hindi ko alam kung saan pwedeng kumain. And mas takot ako kapag hindi ko alam kung ano yung mga nakapaligid sa akin. In short, takot ako sa walang kasiguraduhan. That's why kahit sobrang tagal ko nang iniisip na subukan ng bikepacking, hindi ko talaga magawa. Pero this time nilakasan ko yung loob ko, sinabi ko sa sarili ko na bahala na, nagdasal and nagtiwala na lang ako sa mga kasama ko na marami ng karanasan sa bikepacking. Gustuhin ko mang magpahinga, matulog ng maaga para makaipon ng lakas. Hindi ko magawa dahil sa sobrang excited at kaba. Pero alam nyo ba na yung kaba at pangamba na wala lahat yon? Dahil sa simpleng pagtingin ko sa labas, nakita ko kung gaano kaganda ang isla ng Coron. Lumipas ang ilang oras, bago pa kami makababa, inabot na kami ng gabi. Dito na kami nagpalipas ng gabi sa Puerto Princesa and nakahanap kami ng tutuluyan. Dito na kami nagpahinga, naghanda, nag-ayos ng gamit dahil kinabukasan doon na magsisimula ang ride namin papunta sa southern part ng Palawan. Ito yung unang beses ko nagagamit ng bike rack. May 3 bag, kasama na dyan yung 2 panniers na puno ng gamit, isang bag na nakapatong sa rack na mabigat din ang laman, frame bag na ang laman lang naman ay mabibigat na power banks, cables and chargers, and sa harap, dyan ko nilagay yung tripod. Sa totoo lang, kinakabahan ako sa mga bigat ng dala ko, hindi dahil kung kakayanin ko ba, kundi dahil kakayanin kaya ng bike ko. Umaga na nung nagsimula kami mag-ride out papunta sa southern part ng Palawan. From Puerto Princesa, tinarget namin makapunta hanggang sa bayan ng Sofronio, Española. Unang araw pa lang dito namin naranasan yung haba ng daan. Siyempre hindi mawawala dyan yung sobrang init at ulan, yung masasakit na ahon galing sa rolling na daan, pero hindi mawawala dyan yung ganda ng kalikasan. Sa haba ng biyahe, inabutan na kami ng pagod. Meron sana kaming tinatarget na beach sa Española para doon na magpahinga. Pero tulad nga na sinabi ko kanina, yung mga gantong klase ng ride ay walang kasiguraduhan. Kaya walang choice, dito na kami naghanap ng matutuluyan sa tabi ng daan. Dito nga pala kami tumuloy sa pampublikong hot spring sa barangay ng Labog dito sa Española, and salamat sa kapitan nitong barangay na to dahil pinatuloy nyo kami. Buong akala namin magandang idea maligo sa hot spring sa ride na to. Para sana ma-relax yung mga muscle galing sa mahabang ride, pero since summer nga, hindi pala siya magandang idea. Pero kapag nandito ka na, wala kang magagawa kundi magpasalamat dahil meron kang matutuluyan. Kinaumagahan, nag-ready kami, nag-ayos, kumain. Late na kami nag-ride out dahil ang plano namin ngayong second day ay short distance lang. Mula Española, ang target namin ay makapunta sa bayan ng Batarasa.
Bago kami pumunta ng Batarasa, dumaan muna kami dito sa Brooks Point para kitain ang isa naming kaibigan at doon na kami kumain ng tanghalian. Sakto naman kasi simula dito hanggang Batarasa, dito namin naranasan yung sobrang habang patag na parang hindi natatapos yung daan, sobrang init at malapad na kalsada na halos wala ka talagang masisilungan. Dahil short distance nga ang target namin, maaga kaming nakarating dito sa Batarasa. Maaga kaming nakapahinga, nakapaglaba, and kahit papano nakapag-relax. Hindi din talaga kasi kami nagpapaabot ng dilim sa daan bago humanap ng matutuluyan. Pagdating ng gabi, naisipan namin lumabas para kumain. Pero sinadya akong dumaan dito sa isang sari-sari store sa Batarasa. Dahil sa pagkakaalam ko, pwede ako makabili dito ng mga produkto galing sa Malaysia. Kasi kung titignan nyo yung mapa, yung Southern Palawan, malapit na yan sa Sabah. Bumili lang naman ako ng ilang pirasong noodles kahit alam ko na may katulad yan sa atin. Pero nagustuhan ko lang dahil iba yung language na nakasulat. Tamang trip lang, di ba? Kinabukasan, medyo maaga kami nag-ride out. Nagtanong-tanong kami sa mga lokal kung kamusta yung daan sa dulo ng Palawan. May iba na nagsasabi na delikado, yung iba naman sinasabi okay lang. Pero since hindi naman kami taga dito and wala kami kasamang lokal, at halos dulo na rin naman to ng southern part, mas minabuti na namin na tumawid na papunta sa west coast, southern part ng Palawan. Dito mas maliit na yung daan, mas marami ng mga puno dahil hindi naman to yung laging dinadaanan ng mga sasakyan. Yung ibang daan pa nga dito under construction pa. Yung ibang daan naman hindi talaga ginagalaw. Dito kami sa kahabaan ng part ng ng Rizal na gravel. Tapos nakita namin itong napakagandang puno na to. Wow! Grabe, ang ganda. Ang kinis, tas ang taas. Solid. Solid din mga daan dito. Lupit na Archie. Dito sa west coast ng Palawan, dito rin namin naranasan yung mas matitinding ahon. Sa mga nakalipas na araw na puro padyak, hanggang sa makarating kami dito sa lugar na mas maraming bundok, mas nararamdaman namin dito kung ganong kabigat yung mga dala namin. Dito unti-unti din ako mas namamangha sa bisikletang ginagamit ko. Simula sa paahon na may mabibigat na karga, hanggang sa sira-sira at mababatong kalsada, wala ni isa sa amin na nagkaroon ng aberya. Kaya yung pangamba ko kanina sa bisikleta ko, nawala na. At sa mga oras na to, ako na yung nagtatanong sa sarili ko kung kaya ko pa ba. Nung nakalagpas na kami sa Rizal, umabot kami dito sa bayan ng Quezon, Palawan. Dito na kami nagpahinga, dito rin namin kinita yung mga kaibigan namin. Nasasabay sa amin mula dito sa Quezon hanggang sa Puerto Princesa. Sakto naman dahil bakasyon na ng mga kabataan dito and buhay na naman yung cycling community sa lugar nila. Laking pasasalamat namin sa grupo na to sa mainit na pagtanggap and sa mga suggestions kung saan pwede kaming tumuloy at makapagpahinga. Kailangan na kailangan namin yan dahil kinabukasan, simula na naman ng mahabang padyakan. Akala namin nung una magiging madali na yung ruta dahil ang Quezon ay katabi na ng Puerto Princesa. Kalaban namin dito yung pagod, yung ahon at yung sobrang init ng panahon. Sa mga oras na to parang gusto ko na lang magpahinga at hintayin na lang mawala yung init. Pero sa konting pagtitiis, nakita namin sa signage yung pag-asa.
nasa wakas nakatikim kami ng mahahabang lusong na yung tipong kada segundo katumbas nun ay libreng kilometro pabalik sa puerto. Idagdag mo pa dyan yung magagandang tanawin nung makarating kami dito sa tinatawag nilang Little Siargao. Dito lang din ako nakakita ng magagandang dagat na hindi tinatao kahit nasa kalagitnaan ng summer season. Tapos yung magagandang arrangement ng mga puno, nakakawala talaga ng pagod. Sa araw na to, ang target talaga namin ay makapunta sa barangay ng Napsan sa Puerto Princesa. Hindi pa din tapos yung init at mahihirap na ahon, pero habang tumatagal, paganda ng paganda yung mga nadadaanan namin. Dito na kami sa Napsan. Wala kaming makainan kasi wala nagtitinda sa tindahan. Puro sarado yung tindahan dito. Pero pipitas muna kami nitong prutas. Asa na? Wala nang hinog. Nakuha nyo na lahat. Bilis nyo naman. Ito. Hindi ko maabot. Patalasan ng mata dyan eh. Ayan o. Yun o. Huli o. Makahila ng sanga eh. Uy. Bago lumubog ang araw, nakahanap kami ng pwedeng tulugan. Ito yung Pinaglaban Bay Beach Resort sa Puerto Princesa. Dito kami magpapahinga, manonood ng sunset, and magpapalipas ng gabi. Katulad ng sinabi ko, madaming magagandang beach dito na hindi talaga tinatao. And isa tong Pinaglaban Bay Beach Resort na pwedeng puntahan malapit sa sentro ng puerto. Sa bikepacking trip na to, hindi talaga kami pumupunta sa mga mainstream na beach resort. Bukod sa mas makakatipid kami sa ganito, kadalasan sa mga gantong klase ng beach resort ay lokal na taga-Palawan talaga ang nagmamay-ari. Hindi nila masyadong dinedevelop yung lugar. Hindi nila tinataasan yung bayad sa mga katulad naming turista. At hinahayaan lang nila na maranasan at ma-enjoy natin kung ano talaga yung itsura ng lugar. Pinapasok at pinabayaan din nila kami magluto sa kusina nila. Sobrang simple lang ng pamumuhay nila dito na naranasan din namin kahit sa maiksing panahon. Masaya at sobrang nagpapasalamat na sila kung mayroong mga turista na bibisita. Kinaumagahan, maaga kami nagising pero hindi namin minadali. Since nandito na kami sa Puerto Princesa, sinulit na namin ang stay dito sa Pinaglaban Bay Beach Resort. Ang sarap kasi sa pakiramdam na pagising mo, yung alon ng dagat yung maririnig mo. Yung tipong wala masyadong ibang tao, yung mga aso at lokal lang yung makakasama mo. Kaya nagpatanghali na kami ng alis dahil yung susunod na pupuntahan namin ay dito lang din sa Puerto Princesa. Sa pagpadyak, hindi rin kami nagmamadali. Ine-enjoy namin yung bawat tanawin. Lahat ng pwedeng magandang tigilan, tinitigilan talaga namin. Hanggang makarating kami dito sa Nagtabon Beach, dito lang din yan sa Puerto Princesa. And ang natuluyan namin dito ay yung to Peace Haven na halos nasa dulo na din ng mismong beach resort. Nagstay kami dito ng 2 gabi, merong isang araw na hindi kami pumadyak, and dito ko mas naramdaman kung gaano kasaya at kasimple ang pamumuhay dito sa Palawan. Ganito pala yung nagagawa ng bikepacking. Parang bonus na lang yung mga guhit sa Strava, yung mga ina-upload namin sa stories, yung mga pinopost na video at pictures sa Facebook. Parang bonus na lang talaga yan kasi ibang-iba yung pakiramdam kapag nandito ka. Kaya habang nandito kami sa lugar na to, sinulit ko na talaga. Sinulit ko yung ganda ng tanawin, naligo sa dagat, kumain ng mga bagong huling isda at nakihalubilo sa mga lokal dahil eto na yung last destination ko para sa bikepacking na to.
Kaya bago kami magkahiwa-hiwalay and tumuloy yung ibang mga kasama namin para gawin ang buong Palawan loop, gusto ko lang magpasalamat gamit itong video na to dahil sobrang dami kong natutunan galing sa inyo. And of course, gusto ko kayong i-congratulate dahil sigurado naman na sa baon yung skills, lakas ng loob at kung paano kayo makisama sa ibang tao. By this time, sigurado ako, natapos nyo na ang pinapangarap nyong Palawan loop. Pagdating ng tanghali, dalawa na lang kaming natira ng kasama ko na si Kuya Archie. Nagbanlaw kami ng bike, kinuha yung mga damit na sinampay, at nagready ng gamit dahil mamayang gabi na yung biyahe namin sa ferry pabalik ng Maynila. And gusto ko lang magpasalamat sa isa nating tropa na si Idol Mon, na kapwa natin siklista from ML Bikes na nag-accommodate sa amin hanggang sa oras ng biyahe namin pauwi. And alam nyo ba sa mga oras na to, magkahalong lungkot at saya yung nararamdaman ko. Malungkot kasi syempre aalis na kami dito sa napakagandang lugar ng Palawan, tahimik at may simpleng pamumuhay. At syempre malungkot dahil matatapos na yung bikepacking trip na to. Pero at the same time masaya. Masaya dahil sa mga baong kong kwento, mga bagong kaibigan, at mga bagong karanasan na kahit kailan, hindi ko makakalimutan. Sobrang daming tinuro sa akin itong bikepacking na to. Yung tipong hindi mo lang magagamit sa pagbabike, kundi magagamit mo din sa totoong buhay. Tinuruan ako nito na wag masyadong magmadali. Tinuruan din ako nito kung paano mahirapan dahil lahat naman tayo pagdadaanan niya. Matututunan mo din kung paano makisama at magbigay ng respeto sa ibang tao. At sigurado ako na kapag ikaw na yung nasa posisyon ko, sigurado ako na makakapagbigay ka ng atensyon at oras sa kung ano yung totoong nangyayari sa'yo at sa kapaligiran mo.